Ang quote na gusto kong mapag-aralan ngayong umaga ay yung quote ni Mahatma Gandhi na learn as if you were going to live forever. Ang sikat na linyang ito ni Mahatma Gandhi ay nagpapaalala sa atin na ang pag-aaral ay hindi natatapos sa loob ng silid-aralan o pagkatapos makakuha natin ng diploma. Narito ang ilang mahalagang aral na makukuha natin sa kasabihang ito. Una, pagyakap sa tinatawag na lifelong learning. Itinuturo nito ng edukasyon ay isang prosesong panghabang buhay. Kung iisipin natin na tayo ay mabubuhay ng walang hanggan, hindi tayo magmamadaling tapusin ang ating pag-aaral. Sa halip, magiging bukas tayo sa mga bagong ideya, mga bagong teknolohiya, mga bagong karanasan, anuman ang ating mga maging edad. At ang pangalawang aral na makukuha natin sa kasabihang ito ay yung tinatawag na pagpapanatili ng ating curiosity. Ang pag-aaral na parabang as if you were going to live forever ay nangangailangan ng pag-iisip ng isang bata. Yung alam mo naman ng mga bata, yung palagi silang curious, palagi nagtatanong. Yung para silang gutom na sa kaalaman na gusto nilang maraming malaman pa. So yun ang dapat ma-maintain natin ng curiosity na parang isang batang pag-iisip. Pinapanatili nitong bata ang ating isipan at binibigyan tayo ng sigla sa araw-araw. At ang pangatlo na aral ay ang pag-iwas sa pagiging kampante. Madalas kasi, huminto tayo sa pag-aaral kapag pakiramdam natin ay sapat na ang ating kaalaman o pag-aaral sa ating buhay. Ngunit ang aral ni Gandhi ay humahamon sa atin na huwag maging stagnant o huwag maging kampante. Ang mundo ay patuloy na nagbabago, kaya patuloy din dapat ang ating pagbabago. At ang pang-apat na aral ay ang paghahanda para sa ating kinabukasan. At ang bawat bagong kaalaman ay matatawag nating isang investment. Sa pag-aaral na tila tayo ay mabubuhay ng walang hanggan, tinitiyak nating lagi tayong handa sa anumang hamon na darating sa hinaharap, malapit man o malayo. Narito ang isang maikling reflection base sa filosofiya ni Mahatma Gandhi. Ang layunin nito ay pag-isipan ang balanse sa pagitan ng pagpapalaga sa oras at ang walang hanggang paglago ng ating isipan. Ang walang hanggang paglalakbay ng karunungan. Sa mabilis sa takbo ng ating mundo, madalas nating ituring ang pag-aaral bilang isang obligasyon, isang pasanin na kailangang tapusin para lamang makakuha ng trabaho o titulo. Ngunit sa likod ng mga salita ni Mahatma Gandhi na learn as if you were going to live forever ay isang panyaya na baguhin ang ating pananaw sa buhay at kaalaman. Ang pag-aaral na tila tayo ay mabubuhay ng walang hanggan ay nangangahulugan na pagkakaroon ng bukas na isipan. Kapag inalis natin ang deadline sa ating pag-aaral, nawawala ang pressure na makipagpaligsahan sa iba. Sa halip, ang pag-aaral ay nagiging isang personal na misyon. Hindi na ito tungkol sa kung ano ang kailangan nating malaman para sa pagsusulit bukas, kundi tungkol sa kung paano natin mas maunawaan ang mundo at ang ating kapwa sa paglalakbay natin sa habang buhay. Ang ganitong kaisipan ay nagpapanatili ng ating curiosity. Ang isang taong naniniwalang marami pa siyang panahon ay hindi natatakot na sumubok ng mga bagong bagay, matuto ng bagong wika o umunawa ng mga bagong konsepto sa labas ng kanyang nakasanayan. Ito ang nagbibigay kulay sa ating pag-aaral.
na kahit tumatanda ang ating pisikal na katawan, ang ating diwa ay nananatiling masigla at bata dahil sa mga bagong ideyang ating natutuklasan. Gayunpaman, ang aral na ito ay nagiging mas makapangyarihan kapag isinama natin ang unang bahagi ng kasabihan ni Gandhi na live as if you were going to die tomorrow. Dito natin makikita ang perpektong balanse. Pinapaalalahanan tayo nito na habang pinapalawak natin ang ating kaalaman sa hinaharap, dapat din natin gamitin ang kaalamang iyon para gumawa ng kabutihan sa kasalukuyan. Sa huli, ang tunay na kaalaman ay hindi lamang naiipon sa utak, kundi isinasabuhay. Ang pag-aaral na walang hanggan ay isang pangako sa ating sarili na hindi tayo hinto sa paglago. Dahil sa sandaling huminto ang isang tao sa pag-aaral, humihinto na rin siya sa tunay na pag-unlad ng kanyang pagkatao. Narito ang isang maikling kwento na nagpapakita kung paano isinasabuhay ang kasabihan ito sa tunay na mundo. Sa edad na 72, si Lolo Ben ang pinakamatandang estudyante sa maliit na bayan ng San Jose. Hindi siya formal na naka-enroll sa eskwelahan, ngunit tuwing hapon, makikita mo siyang nakaupo sa tapat ng computer shop ni Romy, suot ang kanyang salamin at may hawak na makapal na notebook. Isang araw, tinanong siya ni Romy, "Lolo Ben, bakit po ba kayo nagpapakahirap mag-aral niyan? Computer programming, video editing, tapos ngayon, pati Mandarin. Retire na kayo. Dapat ay nagpapahinga na lang kayo sa duyan." Ngunit ngumiti lang si Lolo Ben at nagpatuloy sa pag-type. "Romy, ang katawan ko ay maaaring pagod na. Pero ang isip ko ay kailangan laging handa. Paano kung bukas ay may makausap akong dayuhan na nangangailangan ng tulong? O paano kung ang apo ko ay magtanong tungkol sa teknolohiya? Ayaw kong maging dayuhan sa sarili kong panahon." Isang gabi, nagkaroon ng malaking problema sa bayan. Ang digital irrigation system na ginagamit ng mga magsasaka ay nag-error dahil sa isang bug sa sistema. Ang technician ay nasa kabilang probinsya at abutin ng 2 araw bago makarating. Natataranta ang mga magsasaka dahil baka masira ang kanilang mga pananim. Doon lumapit si Lolo Ben, gamit ang mga notes na sinulat niya mula sa panonood ng tutorials at pagbabasa online. Sinubukan niyang i-troubleshoot ang system. Maraming nagduda. "Lolo, baka lalong masira," sigaw ng isa. Ngunit dahil sa kanyang disiplina sa pag-aaral, alam ni Lolo Ben ang kanyang ginagawa. Pagkalipas ng 1 oras, muling umandar ang tubig. Napahanga ang lahat. Saan niyo po natutunan yan, Lolo?" tanong ng kapitan. "Natutunan ko yan noong nakaraang linggo habang naghihintay na maluto ang sinaing ko," biro ng matanda. Nang gabing iyon, habang naglalakad pa uwi si Lolo Ben, naalala niya ang paborito niyang kasabihan. Alam niyang anumang oras ay maaari siyang bawiin ng may kapal dahil sa kanyang edad. Kaya naman sinusulit niyang bawat segundo para mabuhay ng may saysay. Pero sa bawat bagong code na natutunan niya, sa bawat bagong salitang Mandarin na nabigkas niya, nararamdaman niyang ang kanyang buhay ay walang hanggan. Dahil ang kaalamang iniwan niya ay magpapatuloy sa mga taong tinutulungan niya. Si Lolo Ben ay nabuhay na tila ba huling araw na niya, handang tumulong at maging masaya. Ngunit nag-aral siya na tila ba hindi siya tatanda. Patuloy na nagpapalawak ng isipan, hindi hadlang ang edad para maging kapaki-pakinabang
sa kapwa.